Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating pinagmulan. Ito ang Learning Express 101. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga Anunnaki at aalamin natin kung saan sila nagmula at kung ano ba ang ginawa nila dito sa ating mundo. Pero bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang muna magbigay ng disclaimer. Ang mga mapapanood nyo at maririnig ay mga teorya lamang. Ang video na ito ay walang intensyong manakit ng kahit anong religious ideology at iba pa. Ang video na ito ay nais lamang ibahagi ang kasaysayan ng pinakaunang sibilisasyon mula sa Mesopotamia. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang mag-umpisa, kumuha ka na ng headset at kumuha ka na din ng kape at sabay-sabay nating alamin ang kwento ng mga Anunnaki. Nagtataka ka ba kung bakit kakaunti lamang ang tinuturo sa atin ng school tungkol sa pinakaunang sibilisasyon ng mundo? Lalo pat napakarami nilang itinuro sa atin na ginagamit pa rin natin hanggang ngayon. Gaya ng modernong kalendaryo na nakabase sa cycle ng buwan. Ang 60-20 counting system na ginagamit sa geometry at pagtatansya ng oras. Ang gulong, ang pag-aararo, mga irigasyon at kanal, ang bangka, ang pinakaunang lingwahe. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pinakaunang nakatalang kasulatan at kasaysayan sa buong mundo. Ang lahat ng yan ay mga advanced na konsepto at idea mula sa kanila. At ang mga ito ay ilan lamang sa mga ambag ng sibilisasyong Sumeria na matatagpuan sa Mesopotamia na ngayon ay kilala na bilang Iraq. Ang mga Sumerian ay ang pinakaunang mga tao sa mundo at napakalaki ng ambag nila sa sangkatauhan. Pero bakit hindi natin sila maiging pinag-aaralan? Bakit balot ng misteryo ang kanilang kasaysayan? Mga ka-LE, kapag kayo ay nagsaliksik, malalaman nyo na ang lahat ng ito ay sinadya at pinlano. Ang mga Sumerian ay napakahusay. Marami silang alam sa kalawakan at mathematics. Pero ang kasaysayan nila ay tinuturing natin bilang mga alamat. Pero bakit kaya? Bakit hindi siniseryoso ng mga archaeologist ang kanilang nasusulat na kasaysayan? Ito ang sagot. Dahil kapag tinuring natin na totoo ang kanilang nasusulat na kasaysayan, magbabago ang kasaysayan ng ating pinagmulan at mas pagtutuunan natin ng pansin ang ating hinaharap. Ayon sa siyensya, tayo ay nagmula sa unggoy at ayon naman sa Biblia, tayo ay ginawa ng Diyos base sa kanyang imahen. Pero ano nga ba ang sinasabi ng pinakamatanda at pinakaunang kasulatan tungkol sa ating pinagmulan? Isang maikling history lesson muna tayo mga ka-LE. Noong 1849, may nadiskubring 14 na clay tablets ang mga archaeologist sa Sumeria. Hanggang ngayon, ito pa rin ang pinakamatandang kasulatan sa buong mundo. At alam nyo ba na ang ilan sa mga nakasulat sa Biblia at iba pang banal na kasulatan ay pinaniniwalaang nagmula sa clay tablet na ito? At alam nyo ba na binibigyan nito ng ibang kahulugan ang ilang banal na kasulatan? Kagaya na lamang ng Diyos Ama na may likha sa lahat. Ito ay nabanggit din sa mga tablet na ito. At nabanggit din dito na ang Diyos na tinutukoy sa Genesis, Garden of Eden, at ang Diyos na lumikha kay Adam o Adan ay mga nilalang na nanggaling sa ibang planeta. In short, sila'y mga alien. Ang una at pangalawang tablet ay nagkikwento kung sino ang mga nilalang na ito at kung saan sila nagmula. Ang pangatlo naman ay nagkikwento ng kanilang paglapag dito sa lupa. Sumunod, inihayag dito kung paano nilikha ng Anunnaki ang pinakaunang tao. Mga ka-LE, excited na ba kayo para malaman ang katotohanan sa ating pinagmulan? Ito ang paglikha ng tao ayon sa Sumerian tablets.
Ayon sa Sumerian tablets, noong 445,000 years ago, ang tinatawag nilang mga Diyos na lumikha ay lumapag dito sa lupa. Ang mga nilalang lamang na naninirahan sa Earth noong mga panahong iyon ay mga hayop at ang pinakamaagang ninuno ng mga tao, ang Homo erectus. Ang mga nilalang o mga Diyos na ito ay tinatawag na Anunnaki. Ang kahulugan nito ay mga nagmula sa langit na dumating dito sa lupa. Ang mga Anunnaki ay naninirahan sa napakalayong planeta na kung tawagin ay Nibiru. Ang planetang ito ay pumapasok lang sa solar system natin kada 3,600 years. Mga ka-LE, inilarawan nila ang Nibiru na mas malaki kumpara sa Earth at sagana ito sa iron oxide, kaya kulay pula ang mga ilog at lawa rito. Ayon sa kwento ng tablet, ang hangin sa Nibiru ay lumala ng lumala at ito ay naging delikado para sa lahat ng nabubuhay dito. At para mabalik ito sa ayos, kinakailangan nila ng ginto at marami nito sa Earth. Mga ka-LE, alam nyo ba na ang ginto ay pwedeng gamitin para muling maayos ang ozone layer natin? Ang nanoparticle nito ay kayang harangin ang radiation na nanggagaling sa araw at sa iba pang parte ng kalawakan. Ito ang dahilan kung bakit balot ng gold foil ang space station ng NASA. Mabalik tayo sa kwento. Nang dumating ang mga Anunnaki sa Earth, ang buhay nila ay umaabot ng humigit sa 100,000 taon. Nagtatag sila ng minahan sa Persian Gulf at tinawag nila itong Eridag. Ibig sabihin, Earth Station 1 sa ilalim ng pamumuno ni Enki. Ayon sa tablet, nang ang hari ay bumaba mula sa kalangitan, ito ay sa Eridag. Ang mga Anunnaki ay hindi nag-iisa. Sila ay may kasamang ibang lahi ng extraterrestrial na kung tawagin ay mga Igigi. Ang mga Igigi ay tinuturing na mababang nilalang at nagmimina sila ng ginto para mapagsilbihan ang mga Anunnaki. Nang lumaki ang sibilisasyon, dinanas ng mga Igigi ang pinakamalupit at pinakanakakamatay na pagtatrabaho. Ang kwentong ito ng mga Igigi ay recorded kahit pa sa Babylonian tablet na 4,000 years old na. Ayon dito, nang ang Diyos na mukhang tao ay inumpisahan ng trabaho, binitbit ang kanilang karga. Ang kota ng Diyos ay napakalaki. Ang paghihirap ay nakakapanghina at ang problema ay nag-uumapaw. Ang dakilang Anunnaki ay pinaranas ang paghihirap sa Igigi. Makalipas ang ilang daang taon, ang mga Igigi ay nagrebelde sa pag-aakalang kaya nilang magtagumpay laban sa mga Anunnaki. Dahil makapangyarihan ang mga Anunnaki, hindi nagtagumpay ang mga Igigi sa kanilang rebelyon. Halos maubos ang kanilang lahi nang sila ay matalo at dahil dito, nawalan ng trabahador ang mga Anunnaki. Dahil wala ng Igigi na magtatrabaho, ang pinuno ng Nibiru na si Anu ay inatasan ang kanyang anak na si Enki na lumikha ng panibagong lahi na gagawing alipin. Isang lahi na matalino at kayang gumawa ng pambihira at magagandang bagay, pero masunurin pa rin sa mga Anunnaki. Ang eksperimento ni Enki ay detalyadong ikinwento sa Atrahasis, isa itong 5,000 years old Akkadian clay tablet na nangangahulugang labis na katalinuhan. Ayon sa kwento, maraming hybrid na nilalang ang nabuo sa eksperimentong ito ni Enki bago niya makamit ang kanyang layunin. Ginamit niya ang kanyang Anunnaki DNA at ang DNA mula sa Homo erectus. Pinaghalo at minanipula niya ang mga DNA na ito para mabuo ang perpektong disenyo ng tao. At ang resulta?
isang hybrid na nilalang na nahahawig sa mga Anunnaki. Ito ay ang Homo sapiens. Ang eksperimentong ito ay tinatawag na genetic engineering at ito ang pinagmulan ng ilang elemento sa Genesis 1:26. Let us make mankind in our image, in our likeness. At dahil sa Anunnaki DNA, tayong mga tao ay naging katulad at kaimahen ng Diyos. Ayon sa tablet, ang mga unang tao ay tinawag nilang Adamu at sa Hebrew naman, ito ay tinatawag na Adam na ang ibig sabihin ay mga tao. Ang mga tao ay pinagtrabaho ng mga Anunnaki sa kanilang mga minahan at sa iba pang parte ng Mesopotamia. Mga ka-LE, alam nyo ba na ang semetikong salita na avad o worship ay nangangahulugang work for? Sa makatuwid, walang choice ang mga tao noon kundi ang mag-worship sa kanilang mga Diyos. Ayon sa kasulatan, ang mga Anunnaki ay dihamak na mas malaki kumpara sa mga tao. At dahil habang buhay silang pagsisilbihan ng mga tao, sila ay biniyayaan nito ng kaalaman sa maraming bagay, gaya ng mathematics, social skills, at teknolohiya. Ang mga unang taong ito ay mga baog. Pero dahil lumalaki ang demand sa ginto, minanipula ni Enki ang kanilang DNA para sila ay makapag-anak. Di kalaunan, dumami ng husto ang tao at dahil dito, ang ilan sa mga tao ay pinatapon sa labas ng syudad ng Eden. Ito ang pinagmulan ng kwento ng Garden of Eden, ang pagpapalayas mula sa paraiso. Sa paglipas ng panahon, ang mga aliping tao ay naging mas matalino at ang ilan sa mga Anunnaki ay nakipagtalik sa mga mortal na babae. Ang nabuo sa pinagbabawal na interbreeding na ito ay ang mga Nephilim na nangangahulugang giants of old. Ayon sa kwento ng tablet, ang gawaing ito ay kinagalit ni Enlil. Siya ang leader ng mga Anunnaki noon at kapatid siya ni Enki. Ayaw ni Enlil na may taong makakaakyat sa trono at mamuno sa Nibiru. Pero dahil nag-asawa ng tao ang ilang Anunnaki, ang kanyang plano ay nasira. Sa paglipas ng 1,000 taon, ang pagdami ng tao ay hindi na kayang kontrolin ni Enlil. Dahil wala siyang magawa para solusyonan ang pagdami ng tao, ginawa na lang niya ang isang dilubyo na manggagaling sa kalawakan. Tuwing pumapasok ang Nibiru sa ating solar system, ang presensya nito ay nagdudulot ng salot at pagkasira sa Earth. At alam nyo ba mga ka-LE na ang Nibiru ay nabanggit din sa Kolbrin bilang The Destroyer. Ang Kolbrin ay isang sinaunang gospel at kagaya ng Book of Enoch, hindi din ito isinama sa Biblia. Ayon sa Kolbrin, nakalimutan na ng sangkatauhan ang mga araw ng mapaminsala. Tanging matatalino lamang ang nakakaalam kung saan ito nagpunta. At ito ay magbabalik sa itinakdang oras. Ang mapaminsala, ito ay maliwanag at mabangis at may pabago-bagong kulay. Isang hindi matatag na itsura. Isang mabangis na bola ng apoy. Ang tablet ay nagkikwento ng isang pinsalang naganap noong lumapit ang Nibiru sa Earth. Ayon dito, sa una, magkakaroon ng itim na tuldok sa araw. Pangalawa, hihina ang magnetic field ng Earth at iinit ang paligid. Pangatlo, matutunaw ang mga yelo sa North and South Pole. Ang mapaminsalang kaganapang ito ay tinatawag nilang dilubyo o mas kilala bilang Great Flood. Ayon sa tablet, ang mga araw bago ang araw ng baha, ang kalupaan ay nangangalit, umuungol na parang may sakit.
Dahil sa mga gabi bago sumabog ang kalamidad, sa langit ang Nibiru ay namataan bilang isang makinang na bituin. Ayon sa tablet, naisip ni Enlil na ang pagbahang ito ay paraan para mawala sa Earth ang mga walang silbing tao. Dahil dito, siya ay umalis at bumalik sa Nibiru. Pero ang ibang Anunnaki ay mas piniling manatili at pinagmasdan nila ang malawakang pagbaha mula sa kanilang barkong pangkalawakan na nakalutang sa langit. Mga ka-LE, alam nyo ba na ang Great Flood ay malinaw na inilarawan sa tablet na ito? Ayon dito, pagkatapos ang araw ay nabalot ng kadiliman at sa gabi ang buwan ay mistulang nilamon ng isang halimaw. Ang lupa ay nag-umpisang umuga dahil sa malakas na puwersang walang nakakaalam kung saan nagmumula. Ang mundo ay nagulo. Sa sinag ng madaling araw, isang maitim na ulap ang bumangon sa abot tanaw. Ang liwanag ng umaga ay napalitan ng dilim. Pagkatapos, ang ingay ng gumugulong ng kulog ay sumabog sa kalangitan at ang makapangyarihang kidlat ay nagliliwanag sa kaulapan. Sa araw na iyon, ang hindi malilimutang araw na iyon, ang dilubyo na may dagongdong ay nagsimula. Sa puntong iyon, ang lahat ng yelo sa South Pole ay natunaw at sumanib sa dagat. Ito ay lumikha ng malaking tsunami sa bawat sulok ng mundo. Ang tsunami ay nagpatuloy patungong sa hilaga hanggang marating nito ang siyudad ng Eden. Isa ito sa pinakaunang komunidad na binuo ng mga Anunnaki na ngayon ay matatagpuan na sa ilalim ng Persian Gulf. Naawa si Enki sa mga taong kanyang nilikha dahil sila ay walang mapupuntahan kapag bumaha. Dahil dito, bago mag-umpisa ang baha, inatasan niya ang isang tao na gumawa ng arko para maligtas ang mga hayop at ang kanyang pamilya. Ang taong ito ay si Sayusudra na mas kilala natin bilang Noah. Nagpatuloy ang kwento at ayon dito, ang malakas na bagyo ay bumuhos mula sa langit at ang baha naman ay binayo ang kalupaan sa loob ng 7 araw hanggang sa ito ay kumalma. Pero ang pag-ulan ay nagpatuloy pa din ng 40 days at 40 nights. Alam nyo ba mga ka-LE na ang kwento ng Great Flood ay recorded sa kasaysayan ng halos lahat ng sibilisasyon sa mundo? At ayon sa mga scientists, ang dagat ay mas mababaw ng 450 feet noong unang panahon. At ang mga yelo sa Antarctica at Greenland ay nagpapakita na noong unang panahon, nagkaroon ng mabilis na pag-angat ng karagatan. Ito ay isang indikasyon na totoong nangyari ang Great Flood noong unang panahon. Pagkatapos ng pagbaha, muling nagtayo ang mga Anunnaki ng panibagong istasyon sa Earth. Ayon sa tablet, itinayo ng mga Anunnaki ang kanilang gusali na nakalinya sa posisyon ng mga bituin. Ang sabi sa tablet ay, hayaan ang puso ng kapatagan na sumalamin sa kalangitan. Nang si Enki ay sumang-ayon dito, si Enlil mula sa malayong kalangitan ang sumukat. At ganun nga ang nangyari. Mga ka-LE, alam nyo ba na ang pyramid at iba pang sinaunang gusali ay talagang nakalinya sa mga bituin? Lumipas ang ilang libong taon at tuluyan ang nilisan ng mga Anunnaki ang Earth. Ang kanilang impluwensya ay kumalat na sa bawat sulok ng mundo. Sa China, sa India, sa Africa, sa South America, at sa Australia,
Sa kanilang paglisan, iniregalo nila ang Sumerian civilization sa sangkatauhan. Ang mga Anunnaki ang nagturo sa kanila kung paano magpatakbo ng isang sibilisasyon, at sila din ang nagtalaga ng kanilang magiging hari. Ito ang interesting, mga ka-LE. Ang mga hari ay tumatayong representative ng mga Anunnaki dito sa mundo. At namumuno sila gamit ang sinaunang batas at prinsipyo ng mga Anunnaki. Ang mga tinalagang hari ay manipulado ang mga DNA upang sila ay maging matalino at maging mahusay sa pamumuno. Si Haring Solomon ay halimbawa ng katalinuhan at kahusayang ito. Sa huling bahagi ng kwento, sinabi dito na muling babalik ang Nibiru sa takdang panahon. Papasok ito muli sa ating solar system. At sa panahong iyon, lalapag muli ang mga Anunnaki para muling pamunuan ang sangkatauhan. Ito ang misteryosong kasaysayan ng Sumerian civilization, ang pinakaunang sibilisasyon sa buong mundo. Ayon sa mga archaeologists, ang mga kwentong ito ay katang-isip lamang ng mga sinaunang tao. Pero ang mga Sumerian ay naninindigan na ang mga kwentong ito ay totoong nangyari noong unang panahon. Dahil ang mga kwento kagaya ng Epic of Gilgamesh, Enuma Elish, Code of Hammurabi, at iba pang sinaunang clay tablet ay personal na pinasulat ng kanilang Diyos. Anong masasabi nyo dito, mga ka-LE? Posible kaya na tayo ay resulta ng genetic engineering ng mga Anunnaki? Ito kaya ang dahilan kung bakit may iba't ibang version o lahi ang mga tao ngayon? Tayo ba ay mga hybrid na nilalang? Totoo kaya na may mga alien na bumaba sa mundo noon? Kung totoo ito, kailan kaya sila magbabalik? Maraming salamat ka-LE dahil sa pagsama sa akin hanggang sa dulo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan mag-iwan ng like at mag-subscribe para ma-update ka sa mga bago nating upload. Kung gusto mo ng shoutout, mag-comment ka lang sa baba at isasama natin yan sa susunod na upload. Hanggang sa muli ka-LE, paalam.